Ang mga opinyon at pananaw sa susunod na programa ay sa mga host at mga panauhin lamang. Hindi ito pananaw ng himpilan o ng pamunuan ng network. Magandang hapon, University of Makati! Welcome sa Season 2 ng With Due Respect kasama ang Team Pinas kung saan bawal pa rin ang balat sibuyas sa pagtatalakay at paghihimay sa mga isyu sa bansa. Nagbabalik, ako po si Cliff Arguelles. Namiss nyo kami, no? Namiss rin namin kayo. Salamat sa paghihintay sa aming pagbabalik at muling pagtatalakay sa isa't kalahating oras na vibe check at deep dive ng mga kontrobersiyang usap-usapan ngayon sa bawat sulok ng bansa. Ako po, si Atty. Dino De Leon. Kaya paikutin na ang roleta at inyong transistor radio dahil mapakikinggan nyo kami sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at FMR radio stations. Bagong-bago, ako po si Ina Gakan. Welcome to Team Pinas, Inagakad, at available din tayo sa free-to-air digital TV sa PRTV Prime Media at Signal Channel 31. Gayon din sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta Facebook Livestream at PRTV Prime Media YouTube Livestream. Ako po, si Carlo Flores. Lahat yan dito lang sa With Due Respect! Carlo Flores, Parang mas marami pag nag-resign kaysa sa napakulong. Ay, wow! Dino De Leon, Sa totoo lang, sa real talk lang tayo. No? Real talk lang tayo sa with due respect. Clive Arguelles, seryoso, sincero, at yung buong kapangyarihan. Richard Haydarian, Itong fighting corruption, it's systemic corruption. So dapat Sabrina Gacad. Hep, excuse me lang, no? Mawalang galang na po. Umpisa na nag-usapang With Due Respect. Tatalakayin natin ngayong araw ang tatlong impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ang tanong, muli bang lulusot sa Kamara ang mga reklamo? At gaano ba kabigat ang mga ebidensya sa reklamo ngayon laban sa Vice Presidente? Bukod dyan, Clive, hihimayin din natin ang panukalang layong ipagbawal ang political dynasty sa bansa. Matutupad kaya ang pangako ng Kamara na maipasa ang panukala bago ang SONA ni Pangulong Marcos sa Hulyo? Ano naman kaya bagong pasabog noon? Yun. Yun nga, Dino eh. Palaisipan pa rin kung naipapasa ba ang anti-political dynasty bill. Lalo't hati ang opinyon ng publiko sa panukala batay sa mga isinasagawang public consultations. At syempre, tatalakayan din natin ng walang katapusang bangayan ng mga opisyal ng pamahalaan kaugnay sa issue ng West Philippine Sea. Karapat dapat bang tawaging senador ang mga senador o mga kongresista sinasabing pinoprotektahan ang interes ng China? Dami nating tatalakayan ngayong hapon ha. Kaya naman, ang tanong natin dito, mga taga-University of Makati, mawalang... Yes, O, di ba? Mawalang galang lang po at sisimulan na natin ang... Vibe Check! Survey results. Pulso ng bayan. Simplihan natin sa Vibe Check. Simulan natin ang Season 2 sa panibagong impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Tatlong bagong reklamo ang inihain sa kamera, kabilang na ang unang reklamong inihain matapos ang one-year ban rule noong February 2. Tama ka dyan, Cliff. Kabilang pa rin sa basihan ang hindi matapos-tapos na usapin sa maanumalyang paggasto sa confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education. Uusad na ba ang paglilitis at makikilala na kaya natin ang mga controversial na pangalan katulad ni Mary Grace Piatos? Nakagutom ah. Sa kabila niyan, Ina, tiwala naman ang mga naghain ng reklamo na pati na rin ang mga nag-endorse ng kongresista na malakas ang ebidensyang nakapaloob sa reklamo. Lalo ngayon, handa rin humarap sa impeachment proceedings ang sinasabing bagman ni VP Sara na si Ramil Madriaga. Pero syempre, Carlo, dapat bantayan ang nagiging kilos ng kampo ni VP Sara, kabilang na ang pagdulog na naman sa Korte Suprema. Muli bang may impeach ng Kamara ang Vice Presidente o idedeklara na namang labag sa saligang batas ang mga reklamo? Grabe, no? Talagang balik na naman tayo sa usaping impeachment, no? Nag-anniversary na kasi. Oh, pero teka lang, Oh. bago tayo lumalim dyan, kasi alam ko marami tayong pag-uusapan sa usapin ng impeachment, welcome naman natin ang ating bagong kasama dito sa With Due Palakpakan Respect. naman natin, Professor si Ina. Ina. Maraming salamat. Linggo-linggo na nating makakasama sa With Due Respect, ha? Yes!
Anong nararamdaman mo na ikaw ay kabahagi na ng With Due Respect? Excited, kinikilig, charot. Feeling ko time na rin naman talaga para magkaroon ng femme voice on the panel. Yes, oo. Yeah. Anong unang-una, dahil kailangan natin ang femme voice Oo. sa panel, ano ang nararamdaman mo Oo. dito sa impeachment? Binyagan to agad, di ba? Kasi Oo. kinikilig daw siya, nakasama siya sa With Due Respect. So, kilig din ba ang nararamdaman mo na kumakaharap na naman si Inday Sara ng impeachment complaint? Excited sana eh. Pero paano ba ito marireceive din ng ating Korte Suprema? Paano ba ang laban natin sa impeachment? So doon ako kinakabahan na mauulit ba yung nakita natin nung nakaraan? Bakit ka kabado, Ina? Kasi kailangan makita ng taong bayan ano ba yung extent ng corruption. Kailangan makita ng taong bayan ng accountability. Kailangan may nananagot sa ganitong mga anomalya at every time, Tumpak. di ba, Agree. nakakatakot na what if hindi na naman siya mananagot? Oo. Kasi nakatakas na di ba? Nung Oo, yung unang impeachment. Kasi nga nang himasok itong Korte Suprema. Tama, di ba? Yung mga abogado kasi dyan Tama ba, Attorney Dino De Leon? Bakit ako? Pero Bakit sige, ako? sagutin natin ang utang tanong. Sinasabi ka ng mga supporters ni VP Sara na para ba'y hindi napawalang sala siya dahil sa desisyon ng Korte Suprema. Factual ba yun at legal ba yung ganong opinion, Attorney Dino? Well, malinaw ha. Gusto ko lang sabihin ha. Sa lahat ng mga nakikinig, kahit sa kaso ng Korte Suprema, sa desisyon ng Korte Suprema, malinaw na hindi pinawalang sala si Sara Duterte. In fact, kung mabasahin nyo lang naman yung Supreme Court decision na readily available naman, ang sinabi, this decision is not an exoneration of Sara Duterte. Hindi siya pinawalang sala. Ang sinabi, ang desisyon, batay sa teknikalidad na hindi naman ako, with all due respect of course to the Supreme Court, naniniwala. At hindi ako sang-ayon sa desisyon ng Supreme Court kasi binago yung definisyon ng session days at yung calendar day. Ang sabi nila, within 10 days sa saligang batas kasi, nakalagay po sa saligang batas ha, kailangan yung kaso pagka nilagay doon sa final, doon sa House of Representatives, importante na ma-endorse no? At maaktuhan. Sa definition ng House of Representatives, yung 10 araw na yon ay dapat session days. Ang sinabi ng Korte Suprema, calendar days. Yun lang po ang rason. At sinabi, hindi ito exoneration. I disagree with the Supreme Court in that particular respect kasi tandaan natin, itong mga branches of government are supreme in their own spheres. Ano ibig sabihin yan? Sinabi po ng ating saligang batas na ang Kongreso mismo ang merong power to impeach. At sila rin yung pwedeng mag-promulgate ng kanilang mga rules. At alituntunin, kaugnay At na alituntunin. impeachment, diba? So hindi dapat nang himasok ang Korte Suprema sa alintuntunin na isang co-equal branch. Pero ginawa na ng Korte Suprema na yan, the Supreme Court is also supreme when it comes to decisions. So nandiyan na yan. Pero hindi yan exoneration. Ngayon, ang tanong, meron bang political will ang Kongreso para panagutin si Sara Duterte? Diba? Kasi hindi ibig sabihin nagbotohan sila. Ilan ang boto noon? 215 Ang bumoto na kongresista para ma-impeach si Sara Duterte, 215. Tandaan natin, si Sara Duterte na-impeach na. Okay? Napigilan lang ng Korte Suprema sa isang desisyon. Ngayong mga panahon na ito, pwede bang hindi na siya ulit ma-impeach? Halos pareho Halos pareho yung mga akusasyon. Ano ba ito mga akusasyon na ito? Alalahanin natin, confidential funds. Within 8 days hindi 11 days. Inubos ang 600 plus, ang 125 million, no? Sarap. Ang sarap ng buhay, di ba? Ang sarap ng buhay. Ilang araw, Dino? 8 days actually. 8 Kasi days. sabi 11 days, kasama ang Rizal Day, kasama ang Christmas Eve, kasama ang New Year. Inubos ang 125 million. Anong sinabi ni Sara Duterte kung bakit daw ganun ang gastos? Ginamit daw po sa safe houses. Nino. Safe houses daw. houses Kasi daw. confidential fund Una, sinong tinago mo? Pangalawa, Baka si saan Rim- mo tinago baka si yan? Ramil Madriaga Kasi kahit pala. ilibre ko, baka si Ramil Madriaga, ilibre ko kayo lahat dito sa Soler o kaya sa Okada, hindi ako gagastos ng 16 million a day. Tama po ba? Tama. Di ba? Tama ba? So, malaking tanong kung bakit ganon kalaki yung mga ginastos mo. Okay. Panindigan mo yan at ang malala pa dyan, ginawa mong chichire yung pera ng bayan. Oo nga. Ginawa Oo. mong Miggy Mango, Oo. Uwishi. Uwishi, Mary Grace Mary Piatos. Grace Piatos. Sinitsira mo yung pera ng bayan, mahiya ka naman, and this was happening at the time na meron tayong educational crisis.
Imagine mo, ginagamit na nga, meron na nga tayo educational crisis. May mga kakulangan na nga, di ba? May May kakulangan backlog na sa nga. classroom, sa mga laptops, at iba pang mga pangangailangan sa eskwela. Nilaro pa yung pera ng taong bayan. Galing sa pandemya. Galing sa pandemya, yung mga tao, meron tayo educational crisis, sinabi sa EDCOM, sinabi din sa mga datos na ang daming mga Pilipino na kulang ng literacy, di ba? Ng comprehension. Tapos, lalaruin mo yung pera ng taong bayan. Anong klaseng konsensya meron yan? Kailangan managot siya. At kung malakas ang kanyang depensa, doon ka humarap sa impeachment trial. Di ba? Huwag kang matakot sa impeachment trial kung tingin mo, meron ka naman palang malakas na depensa. Kasi ang ibig sabihin naman din talaga ng impeachment ay haharap siya para sagutin yung aligasyon. Pagbobotohan pa naman sa isang impeachment trial sa Senado, ngayon ay kung inosente siya o siya ay guilty doon sa mga charges laban kay Vice President Sara Duterte. Para din sa akin, bukod pa sa mga alegasyon laban sa kanya, na by the way, sabi ng ating mga kababayan, sa survey ng WR numero, para sa ating mga kababayan, ang batayan dapat ng impeachment trial ay ebidensya, ebidensya, ebidensya. At ang lumalabas naman ay malakas ang ebidensya, di ba? Nakita na natin yung mga pangalan na yan, nailabas na yan sa Quadcom investigation. But ang gusto ko ding i-point out dito ay, yung desisyon kasi ng Korte Suprema, para sa akin, talagang sinusubok niya yung taong bayan. Ang impeachment kasi ay proseso para sa taong bayan na ang sinasabi nito, maaari niyang panagutin yung mga matataas na opisyales kapag sila ay lumabag sa saligang batas at naging trahidor sa kanilang katungkulan sa bayan. Di ba? Kaya tayo may impeachment process. Ibig sabihin, hindi porket nanalo ka na, ibinoto ka ng milyong-milyong Pilipino, natatapos ng obligasyon mo. Ang obligasyon mo, nagalangin ang saligang batas, galangin ang kaba ng bayan, gamitin yan sa tama, ay nagpapatuloy. Kaya merong impeachment process. Kaya kailangan magpatuloy ito kasi para sa akin, no, na parang inalisan ng talas, no, ng Supreme Court, yung kapangyarihan ng mga mamamayan na sa impeachment. Kaya dapat na mangyari ito para manumbalik na may malinaw na mensahe yung mga ordinaryong Pilipino na Pangulo ka man, ikalawang Pangulo, iba pang matataas na opisyales, hindi kapag binoto ka, pwede mo nang chichiryahin yung pera ng bayan, anli ka na lang sa gusto mong gawin. No? Meron kang pananagutan. Maaari kang managot sa batas, di ba? Agree. Sabi nga sa akin, yabang pa, di ba? It will be a bloodbath. Di umano, willing daw siyang harapin ang mga aligasyon sa kanya sa tamang forum. Pero nakakapagtaka lang na parang nagtatago sa teknikalidad. Kung ikaw naman ay confident na walang ebidensya, mahina ang kaso laban sa iyo, ba't di mo na lang harapin sa tamang forum, gaya ng impeachment? Naaalala ko tuloy yung teknikalidad ng Senado dati, si Senate President, dating Senate President. Fort Tweed. Senate President Cheese Escudero, di ba? Yung pinagpipilitan nila na iba daw ang definition ng Fort Tweed, samantalang agad-agad lang naman yung ibig sabihin Ina, doon sa anong Tagalog. Fort Tweed para sa'yo? Ano ang definition ng Agad-agad. Agad-agad. Di ba? Napakalinaw. Walang Agad-agad. patumpik-tumpik pa. Tsaka Ina, meron ka ba Action nung agad meron ka ba nung sing-sing ni, ano ba yun, yung Paraiba Ring? To the tune of $1 million? Oo, Tama ba? diba? $1 million ang singsing. Kasi Na ang mas mataas pa sa SALN ba? Tama ba? ang Na deklarasyon inireport? ni Senate President Cheese Escudero, siya ang isa sa pinakamahirap sa Senado. Ay, Diba? well. Okay. Okay, nahiya So kailangan naman nating ako. antabayanan at dapat hindi natin kalasin ng kumalas dito sa issue ng impeachment dahil talagang mag-unfold. Babalikan muna natin siguro ano yung articles of impeachment. No? Kaya ako alam to kasi isa ako sa mga nag-review at nag-draft. Wag naman noong- lahat ng Oo, hindi naman lahat, di ba? no? Pero Ano yung bibilisan lang natin. pinakamahalaga? Oo, bibilisan na lang aligasyon natin. laban kay VP Ang Sara. Article 1, tandaan ninyo, ang Article 1 ay yung nagsisisigaw siya, papatayin niya raw yung, nag-hire siya ng assassin para Yes. sa Pangulo, patayin ng Pangulo, First First Lady at Speaker oo, of the House. Di ba? correct. Nagwala yan. Di ba? Ang ebidensya niyan, siya mismo, yung pagwawala niya. Yung pangalawa is yung confidential funds. Sasabi Ano na pa? natin yun. Oh. Yung pangatlo, yung nilaro daw yung procurement sa Department of Education. Ang ebidensya dyan, mga testimonya ng mga dati niyang kawani. O, pang-apat. Yung pang-apat, napaka-importante nito at pasensya na medyo hahaba tayo ng konti. Pero yung sa SALN niya supposedly. No? Yung sa SALN niya supposedly. At yung huling-huli, yung gumawa siya ng malawakang patayan rin daw sa Davao.
No? At may mga ebidensya dyan, kasama na yung testimonya ni Arthur Las Cañas. So may Yes. mga ebidensya, hindi lang puro akusasyon. Malalim pa at tatagal pa ang usapin ng impeachment. Aantabayanan natin First yan. Pero segment sa pa lang ngayon, ito. dapat magpatuloy ang proseso. Di ba? Siyempre, hindi naman pwedeng tayo-tayo lang. Ina, Carlo at Dino ang magdadaldal dito. Sasali rin sa ating huntahan ang mga magagaling na estudyante ng University of Makati. Aalamin natin. Ayun, oh, di ba? Aalamin natin ang kanilang mga opinyon at komento mamaya yan sa segment na Take It or Leave It. Pero sa ating pagbabalik, pag-uusapan natin ang panukalang layong ipagbawal ang political dynasty sa Pilipinas. Dito lang yan sa With Due Respect!